umiiyak, ngak, ngak, ngak. Ayan. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi yung pare, mga kapatid. Ayan o. Kakaiba pa yung ginagawa, no? Kakaiba pa, no? Meron bang ganyan sa Biblia, mga kaibigan? Itong mga pare kasi kung minsan nagpapatawa wala sa Biblia talaga Kahit saan mo halugugin, wala sa Biblia yung ganyang klase. Doon po sa huli kong live noong Sabado, mga kaibigan at mga kababayan, nagkaroon po ng discussion tungkol po sa bautismo nung pumasok po si Mark Umbaw. Alam naman po natin na si Mark Umbaw po ay isa po siyang oneness na naniniwala na yung ama, siya rin yung anak at yung anak, siya rin yung ama, no? Mga kapatid. Pero ang pagkaunawa po ng mga oneness po pala, tungkol po sa bautismo, ang dapat daw gamitin bago ilubog yung isang tao ay kailangan gamitin mo yung pangalan ni Jesus. Yun daw ang dapat, yun daw ang tamang formula ng bautismo. Hindi daw tama yung ginagawa po natin at ginagawa ng ibang mga sekta na bago mo ilubog yung tao ay dapat ang banggitin mo, ayon sa Mateo chapter 28 verse 19, ay bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito, ayon sa mga oneness, hindi daw tama kasi hindi naman daw pangalan yung Ama, hindi naman daw pangalan yung Anak, at hindi naman daw pangalan yung Espiritu Santo. Kundi yan po ay mga titulo lamang po daw. Pero alam nyo mga kaibigan, kung atin pong titignan maigi, para mas maliwanag po sa atin, yung sinabi ni Mark Umbaw, kung paano niya depensahan yung kanyang tinitindigan doktrina na ang dapat ibautismo sa tao ay pangalan ni Jesus. Sabi niya, yung salitang Jesus o Yeshua, na bago mo ilubog doon sa tubig yung babautismuhan mo, kailangan banggitin mo muna yung Jesus. Pero alam nyo mga kaibigan, sa Biblia po, miski halughugin po ninyo lahat ng mga talata ng Biblia, wala kang mababasa na bago inilubog yung bating, bago inilubog si Jesus, bago inilubog yung mga binautismuhan sa Biblia ng tubig, binanggit yung pangalang Jesus. Kundi ang sabi sa Biblia, kailangan ang tao mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. O yung sabi naman sa Mateo, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala rin mababasa na kailangan banggitin mo yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo bago mo ilubog. Wala, mga kaibigan. Ito yung hindi nauunawaan ng karamihan. Pero pakinggan muna natin yung paliwanag ni Mark Umbaw tungkol po sa pagbautismo sa pangalan daw ni Jesus. Heto, mga kaibigan. Salita kayo. Start na po ba ako? Oo. Okay. Oy. Good morning, Jensen. Ano? No, start na po ako. Okay. Kaya po, naninindigan ako at naniniwala na ang bautismo ay kailangan ang ginagamit ay yung pangalang Yahushua or Jesus. Okay? Bakit? Kasi una, isa lang ang bautismo, hindi dalawa. Mayroong apoy, may tubig, may Trinitarian formula or oneness formula. Mali yun. Maling pananaw yun na maraming klaseng bautismo. Ang bautismo sa Ephesians 4:4 onwards, isa lang ang bautismo. Paano natin i-reconcile yan? Dapat kasi pinagkakasundoan talata, hindi kukuha ng talata, nakakampi sa kanila, o bautismo kami sa apoy, bautismo kami sa tubig, bautismo kami sa Trinitarian formula, etc. Mali yun. Maling
yan ang maraming dilema, yan ang problema ng maraming mananampalataya nagbabasa ng scripture, hindi na pagkakasundo ang nakasulat. Okay. Ganito, kapatid na Mark, para maayos, ano? Si kapatid na Mark, ang tindig niya, kailangan ang gamitin lamang po sa pagbautismo ay pangalan ni Yahshua. Magbibigay po tayo ng oras para mas maayos. Kahit 10 minutes lang bawat panig o 15 minutes o ano yung gusto nyo, mga kaibigan. So ilang oras ba yung gusto nyong time? Sana 15 minutes kasi medyo mahabang topic to. Ayan, so 15 minutes. Ayan, sige, ganito. Ang tindig po ni kapatid na Mark ay patutunayan niya na ang dapat lang gamitin sa formula ng bautismo ay pangalan ni Yahshua. Yan. At sa panig naman natin ay tutol tayo doon. Tama ba? Oo. Hindi naman sige. palit Okay, kapatid na Mark, ibibigay ko na yung oras sa iyo para sa 15 minutes. Okay? Okay. Start ako. Okay. Yun nga, yung gaya na naputol kong pahayag, dapat pinagkakasundo. Ayon sa Ephesians, isa lang naman daw ang bautismo. Pero bakit nagkakaroon ng maraming bautismo? Kasi pandaraya ng demonyo yan, ng kaawayan na guluhin yung kaisipan ng tao. Ang malinaw, bakit isa lang ang bautismo? Kasi yung binanggit ni Yahushua sa Matthew 28, ang katuparan niyan, mapapansin nyo, walang nagbautismo habang hindi pa bumababa. Hanggat hindi pa bumababa ang banal na espiritu. Wala nagbautismo, nagsititago sila, natatakot sila, kung saan sa nagkaroon sila, napuspos sila ng banal na espiritu, hindi para makalimot, magkamali ng proseso, ng formula, ng pagkaunawa sa pahayag ni Yahushua. Sabi, ang banal na espiritu ang magpapaalala lahat ng aking itinuro at aking mga sinabi. Siya ang magtuturo, yung banal na espiritu. Kaya nung bumaba siya, dinapuan sila ng dilang apoy kung saan yun ay pahayag ng ating Diyos na tagapagligtas na sa kanyang pangalan, bautismohan. Nagsasalungatan ba yan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit? Siyempre, hindi 100% hindi nagsasalungat. Bakit hindi nagsasalungat? Dahil hindi alam nila, brother, itong mga kaharap ko ngayon, hindi alam kung anong pangalan ng Ama. Okay, hindi alam ang pangalan ng Banal Espiritu. Hindi alam. Ang utos doon ni Yahushua, ang utos sa Matthew 28, bautismuhan sa pangalan. Tatakbo sa authority itong mga to. Oo, tatakbo sa authority. Meron na nga kaganapan sa Acts 2:38, nilinaw na nga Ba't tatakbo ka pa ng authority? Bakit iwas na iwas, takot na takot, allergic na allergic, ang mga ito sa pangalang Yahushua na kung saan andoon ang kaligtasan? Bakit nga ba tayo nababautismuhan, mga kausap ko ngayon? Para sa inyong kaalaman, kaya kayo nababautismuhan ay dahil nakikibahagi tayo sa kanyang kamatayan. Naintindihan po natin? Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu, dahil ang pangalan ngayon ng ating tagapagligtas, kasi sa New Heaven and New Earth, mababago na naman ang pangalan niya Sa Old Testament, iba ang pangalan niya na ibinigay yung Yahushua kasi ito yung gagampan ang Hebrew name kasi, para magka-idea lang po tayo, ang pangalang ng mga Hudyo sa Hebrew name ay may kahulugan. Kaya nga sa New Heaven and New Earth, magkakaroon ng bagong pangalan na siya lang daw nakakaalam. Bakit? Ba't nangyayari to? Kasi nga, bawat gagampanan ng Diyos ay tumutugma sa kanyang pangalan. Kaya nga yung mga Obadiah, Nehemiah, Isaiah, etc., andun yung pangalan ng Ama, may mga kahulugan kung anong mga kahulugan ng mga pangalan na yon. Anong gusto kong ipaunawa sa mga kaharap ko ngayon? Ang Matthew 28, 18 yata yan, or 16 yata, basta nasa 28 yan yung bautismo bautismo na pinag-utos ni Yahushua, hindi ito sasalungat sa itinuro ng banal na espiritu.
Maling kakapusan ng pag-unawa yan. Bakit niyo pag-aawayin ng talata? Bakit niyo pinag-aaway? Gawa ng demonyo yan, hindi kayo nagmamali ka? Ha? Gawa ng demonyo yan, hindi kayo nagmamali siya, mga kausap ko. Simpleng, napakadaling unawain, walang acrobatic. Pwedeng wala ng patutsada. Kasi didiretso na po ako. Okay. Napakadaling unawain ng talata. Ano ang maunawaan natin sa talata? Nagbautismo sila nung bumaba ang banal na espiritu. Nung inutos siya ni Yahushua, walang sumunod, walang gumanap. Mga suwail ba ang mga apostol? Hindi. Accurate yung tutuparin ng mga apostol. Eksakto ang gagawin nila. Okay? Walang labis, walang kulang. Kaya, nung bumaba ang banal na espiritu, naliwanagan sila kasi hindi nila alam ang pangalan ng Ama eh. Hindi nila alam ang pangalan ng banal na espiritu. Sabi, bautismuhan sa pangalan. Kailan niyo masusunod yung utos ni Yahushua? Hindi niyo na kailan masusunod. Ha? Kasi nandun yung pangalan ba ang anak? Hindi. Tingnan mo, inilevel, ibinilang, inalintulad yung Ama sa anak na kung saan hindi pangalan, kundi isang titulo. Ibig sabihin, may pangalan. Nabanggit ba yung pangalang Jesus? Sana ganito kayo magbautismo, ha? Sana ganito, turuan ko kayo, baka tumama pa siguro ng konti. Ha? Bautismohan sa pangalan ng Ama, ni Yahushua, at ng Banal na Espiritu. Nagamit man lang yung pangalan. Nagamit man lang, hindi. Nasaan yung pangalan dun? O sige na, magsitakbo kayo sa authority. Okay? Pero meron na nga tayong gagayahan eh. Nag-set na nga, nagbigay na nga ng gagayahan. Ano yung gagayahan? Yung mga apostol. Ano sabi doon? Ha? Ano sinabi doon? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahushua at makakatanggap kayo ng banal na espiritu. Alam niyo po, sa Mark 16:16, nabanggit din yung bautismo na yan eh, ni Yahushua. Pahayag mismo rin ni Yahushua to ha. Sa Mark 16:16, mapapansin niyo yan, baba hanggang 19 yata na magkamali. Makikita mo dyan, merong sign. Pag nabautismohan ka, may pinapakitang palatandaan, tanda. Makaka-receive kayo ng kapangyarihan. Yan ba ang eksaktong nangyari sa Acts 2:38 pataas? Yes, nakatanggap sila. Nakapangyarihan. Yes, nasa ba yung Mark 16:16? Basahin ko lang. Makikita niya dyan, pahayag mismo ni Yahushua, kaya ngayon pahayag niya sa Matthew 28, na bautismuhan, ay, nagtutugma yan. Ang missing link ng Mark 16:16. Ang missing link ng Matthew 28 tsaka ng Acts 2:38 ay yung Mark 16:16. Kasi makikita mo yung sinasabi ni Yahushua na bautismo, ang hindi sumampalataya at hindi mabautismo ay hindi maliligtas. Ang sumampalataya at ang mabautismo maliligtas. Bautismo, nababanggit ng bautismo. Sabi, baba mo yan, makakatanggap sila ng kapangyarihan. Tingnan niyo yung konteksto. Yun yung nangyari sa Acts 2:38. Kailan nangyari yung pagtanggap ng kapangyarihan ng regalo ng banal na espiritu? Acts 2:38 onwards. Bumaba ang banal na espiritu, sabi sa Acts 1:8 yata, hindi ako magkamali. Bibigyan kayo ng kapangyarihan. Magiging saksi kayo mula Judea, Samaria, hanggang sa kahulihan sulok ng mundo. Ano mauunawaan natin? Ano bang mauunawaan natin dito? Walang dalawa, walang tatlo, walang ibang bautismo, kundi isang bautismo. Ewan ko ba bakit mahilig ang mga nasa ibang yung nadadaya ng demonyo, no? Ang hilig nilang paramihin, iba kami, marami kaming talata, wala kaming pakialam sa talata ng mga wanis. Wala kaming pakialam sa talata ng mga naniniwala sa bautismo ni Yahushua. Ang tanong ko lang lagi ganito, no? Nagbautismo kayo sa pangalan ni Yahushua? Kung hindi, bakit hindi nyo gawin? Bakit hindi nyo gawin? Sige, magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit, walang problema. Ba't ayaw nyo magpabautismo sa pangalan ni Yahushua? Yun ang ginawa ng 3,000 at nadadagdagan bawat araw. Ba't ayaw nyo gawin yun? Anong meron? Masusunog kayo? Hindi. Ha? Sige, okay lang naman pabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit. Pero huwag nyo naman kalimutan yung sundan yung yapak ng mga apostol.
Na nagbabautismo sila. Sabi, hindi, sa mga ano lang daw yan. Sa mga Hudyo lang yan. Maraming hintil doon. Kaya nga nagsibalik sila sa kanya-kanyang mga bayan. Anong klaseng palusot yan? Hindi, pandaraya sa inyo ng demonyo yan. Pandaraya. O, tapos ito. Una, ang malaking diskusyon dito, pangalan. Sabi, ay hindi, kasi iba pangalan ng ama eh. Yan na. Sabi dito sa John 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Naparito ako sa pangalan ng aking ama. Sabi sa John 17:6, ipapahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Ano yung binigay sa kanya na pangalan na ipapahayag? Yahushua. Ano ba ba't ayaw nyo tanggapin? Nagmamakaawa ako sa inyo. Kaligtasan ang nakasalalay dyan. Sabi pa, pinagtibay ng 9:6 eh. Pinagtibay ng 9:6 ng Isaiah. Sabi, yung pangalan daw na ipapanganak, ha? Ano daw yon? Si Jesus or Yahushua, yung pangalan daw na yan, yung pangalan daw na iyan, sabi dito, ay tatawagin ha? Kailan ba nyo tinatawag na si Yahushua ang everlasting Father? Tinatawag nyo ba si Jesus or si Yahushua ang everlasting Father? Baka hindi ha? Mangilabot kayo. Oo, ganun kasimple, mangilabot kayo. Tapos, sa banal na Espiritu naman, sabi sa John 16, teka lang, sa ano pala, sa John 14:26, ngunit ang patnubay, ang patnubay, tama, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan, nino daw? Ni Yahushua. Ipapadala ang panibagong manifestation ng Ama, dahil ang isa lang ang Diyos ang Ama, ipapadala ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu, saan daw? Panibagong kalagayan, panibagong gagampanan, panibagong manifestation, saan daw sa pangalan, kaninong pangalan? Pangalan ni Yahushua. At di, marapat lang na pag nagbautismo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit gamit ang pangalang Yahushua or Jesus. Mangilabot po tayo, magtaka po tayo bakit ayaw natin magpabautismo na yun naman ang ginawa ng mga 3,000 na mga nasa iba-ibang dako, nadadagdagan bawat araw at nakarating sa Pilipinas, nakarating sa amin. Okay? Sabi nga sa John 3:3, sa 3:8 yata, hindi magkamali, ang hangin, basahin ko nga po, sandali. Ano ba sabi doon sa John 3:8? Ano daw, yung hangin, umiihip daw, hindi mo alam saan nang galing at saan patungo. Ibig sabihin, yung mga na-born again, para daw isang hangin yan na dahil sa dami na ng nabautismo sa pangalan ni Yahushua, hindi ko na matrace back kung sino nagbautismo sa pastor ng nagbautismo sa tatay ko, tatay ko nagbautismo sa akin, dahil natutupad kami ang katuparan ng born again sa Holy Scripture. Okay? Tapos, ano ba ang mga tapos, ito lang sa Zechariah 4:9, diba? Yung Panginoon daw, ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Okay? Ang nangyayari, kung ang hirap pa lang ngayon pa lang, ang hirap pag-isahin ng pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit. Bakit? Kasi, bautismo pa lang, ayaw, hindi na masunod Diba? Hindi na masunod. Tinupad ng mga apostol, pinapangaral ni Yahushua, ang lalo pa, sa darating ang panahon, ang talagang kailan magaganap to sa mga maraming Diyos, hindi na mangyayari to. Kasi nga, pag isa ang pangalan, isang Diyos. Ang nangyayari sa kanila, hindi. Maraming pangalan. Oo, iba yung Ama, na hindi naman nila alam kung anong pangalan ng Ama. Iba yung Espiritu, na hindi pangalan. Insulto yan. Alam mo ba, yung mayaman, mga kapatid, alam niyo yung mayaman, isang kahulugan ng pag hindi alam ang pangalan, insulto sa tao yun Ibig sabihin, binabaliwala siya. Hindi siya ganun ka-importante. Oo. Ganun ang kahulugan kapag ang sa scripture, pag hindi mo binigyan ng pangalan, hindi mahalaga yan.
Kaya yung mayaman, 'di ba, walang pangalan eh. Yung mayaman at si Lazaro. Si Lazaro may pangalan. Si mayaman wala. Tinutulad niyo naman kay ano, sa Ama at sa Holy Spirit, mali. Daming pangalan yan eh. Yeah, saves. Yeah, is my salvation. Tagapagligtas natin ng Banal na Espiritu. Tagapagligtas natin ng Ama. Ano namang, ito nga, hamon ko na lang sa inyo lahat, no? Anong talata na nilalabag to? Anong talata? Kaya yun, sana mangusap ang Banal na Espiritu sa inyo, matuto tayong pagkasunduin ng mga nakasulat sa scripture. Huwag natin pag-away-away. Isa lang ang author niyan. Hindi tayo hahanap tayo ng kakampi sa atin. Iko-kontra natin sa kapwa natin. Hindi. Namnamin natin yung talata. Bakit nasabi at bakit dapat magkasundo to sa kabilang talata? Pagkasundo-sunduin natin dahil yan ang senyales, tanda na sumasa inyo ang Banal na Espiritu. Sumasa inyo ang Banal na Espiritu kung napagkakasundo nyo na yung mga scripture. Pag hindi, kalahating tama, buong mali. Tandaan po natin, yung kalahating tama, buong mali yan. Maling-mali yan. Kahit kalahati yung tama, buo yan, mali. Kalahating kasinungalingan, buong kasinungalingan yan. Okay? Yan ang sana matutunan natin. Salamat. Mapagpalang umaga. Salamat. Okay. Yan po yung paliwanag ni Mark Umbaw. Noong nag-live po ako nung Sabado, yan po yung pinag-usapan namin, ay pinaliwanag niya na kailangan daw pangalan ni Jesus. Pero sa totoo lang, wala kang mauunawahan sa kanyang pagpapaliwanag eh. Kasi ang mga oneness, mga kaibigan, mali sila eh. Mali po eh. Doon pa lang sa sinasabi nila na yung Ama, siya rin yung anak. Yung anak, siya rin yung Ama. Yung Ama daw, siya yung nagkatawang tao. Ang liwanag doon po sa Santiago 1:17 na ang Ama ay walang anumang pagbabago. Hindi nagbabago. Ba't naging nagkatawang tao? Di may pagbabago na. Kontra yan sa aral ng mga oneness. Ngayon, yung sinasabi nila na yung Ama, siya rin daw yung anak, yung anak, siya rin daw yung Ama, siya rin daw yung Espiritu Santo. At ang pangalan daw, ito, Ama, Anak, Espiritu Santo, Jesus. Jesus daw ang pangalan. Kaya kapag bumautismo ka, marapat lang na ang gamitin mo ay sa pangalan ni Yahshua o Jesus, mga kapatid. Pero dito pa lang sa Biblia, yung anak, iba na yung ama. Iba na yung ama, iba na yung anak. Kasi dito po sa Mateo chapter 28, sa verse 18, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Yung mga alagad, kinausap ni Kristo bago po siya pumataas, bumalik sa kanyang ama, kinausap niya ang mga alagad. Ano sabi niya sa mga alagad? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dito sa versikulo na ito, makikita natin mga kaibigan na may nagbigay ng kapamahalaan ng langit at ng lupa sa ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako na yung nagbigay, siya yung may mas higher authority kaysa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi binigay niya eh. Alin ang ibinigay? Yung kapamahalaan. O iba yung Kristo, iba yung nagbigay. Dito pa lang mali na ang oneness eh, mga kaibigan. Dito pa lang mali na eh. Ang katwiran nila ay dahil daw tao dyan. Napakalayo namang katwiran yan, mga kababayan, no? Doon po sa parte ng bautismo, na kung saan ay sinabi niya na dapat kapag gumamit ka ng bautismo sa pangalan ni Jesus.
hindi pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero kung titignan natin dito sa talata, dito sa kapitulo 28 ng Mateo, sa verse 19, atin pong uusisahin, mga kapatid. Tignan natin kung nauunawaan ito ng karamihan at kung nauunawaan ito ni Umbaw. Pati mga Katoliko, hindi nauunawaan ng mga taga-punto-por-punto ito. Pero ipapaunawa po natin, ito. Tignan natin. Tignan ninyo mga punto-por-punto. Jando, akala mo matalino ka. Pumasok ka kaya? Ayan. Dito sa talata, sa versikulo 19, na hindi nauunawaan, miski si Wendell Talibong, tungkol po sa pagbautismo. Kasi si Talibong, sinabi niya na si Pablo daw, bumautismo doon sa loob ng bahay. At miski siya daw, ay binautismohan doon sa loob ng bahay. Ang gamit niyang talata, yung 22:16 ng Gawa. At saka yung sinabi niya na si Pablo daw bumautismo doon sa loob ng bahay. Si Lydia daw binautismohan sa loob ng bahay. O eto, pakinggan muna natin yung paliwanag ni Wendell Talibong. Napakalayo itong paliwanag ni Talibong itungkol sa bautismo O ito, panoorin natin. Ang tanong, yung bata, yung sanggol, pag pangaralan mo yon, nakakaunawa ba? Kasi ang dapat magbautismo, mga kaibigan, yung nakakaunawa ng aral, at kapag ito'y tinanggap, saka mo siya bautismuhan. Pero yung sanggol, hindi nakakaunawa yan. Sanggol walang alam sabihin kundi iyak. Tuloy natin. Yun ang palusot niya mga kaibigan. Sanggol, no? At sanggol. Dahil nasa 1:16-21 yan, mga kapatid, na ang sanggol ay tao. At ang utos ng ating Panginoon Jesucristo, biniyagan ang lahat ng tao. Kung ang interpretasyon nila, ang binyag ay dapat ilublob sa tubig, nakalimutan naman nila. Gawa Kapitulo 16, versikulo 15. Ano mabasa? Diyan ay si Lydia mismo binautismuhan sa loob ng bahay kasama ang kanyang sambahayan. Ayan po, mga kaibigan, kung ang pagbautismo daw o pagbinyag ay paglubog lang, ayon sa ating sinasabi, na dapat ang bautismo ay malubog, hindi po wisik, hindi 2 kutsara o 1 kutsara lang na tubig, kundi ilubog. Sabi ni Brother Wendell, kung ang bautismo ay palubog lang, bakit si Lydia, sabi niya, binautismohan ni Apostol Pablo sa loob mismo ng bahay at ang kanyang sambahayan? Meron pong sinabi na talata ni Brother Wendell, mga kaibigan, doon po sa Gawa 16, versikulo 15, na ganito po ang sinasabi. Basahin po natin, mga kaibigan. At nang siya'y mabautismohan na, at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon, at kami pinilit niya. Yan. Dito, mga kaibigan, hindi naman po sa loob ng bahay binautismuhan. Sinungaling po dito si Brother Wendell, mga kaibigan. At nang siya'y mabautismuhan na, at ng kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin. Doon sa magandang balita Biblia, mga kaibigan, ganito po ang sinasabi po dyan,
para maunawaan po natin na hindi po bininyagan doon sa loob ng bahay, mga kapatid. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, pakinggan ninyo mga kaibigan, pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Aba, mga kaibigan, hindi po doon sa loob ng bahay nagbinyag itong si Lydia. Saan, mga kaibigan? Pakinggan ninyo, basahin po natin, umpisahan po natin dito sa 12 para makita natin kung saan nga nagbinyag o saan nga binautismuhan itong si Lydia, no? Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipo, sabi ni Apostol Pablo, na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. And then pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturi po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Aba, napakaliwanag mga kaibigan, yung kasinungalingan ni Brother Wendell na si Pablo daw ay bininyagan niya si Lydia doon sa loob ng bahay, wala naman daw ilog o tubig sa loob ng bahay, ang interpretasyon ni Wendell, wisik ang ginamit ni Pablo pagbinyag kay Lydia. So wisik o isang kutsara lang. Aba, Brad Wendell, bakit kasi yung 15 lang ang binasa mo? Ba't hindi mo binasa hanggang sa 12 para makuha mo yung istorya? Na si Pablo, lumabas sila and then pumunta sila sa tabing tubig, sa ilog. At doon sila ay nangaral po si Apostol Pablo. At merong isang nagngangalang Lydia at nakaunawa, tinanggap ang Panginoong Hesus, pati ang kanyang pamilya, nagpabautismo. Saan? Sa loob ng bahay? Hindi po. Sa ilog. And then pagkatapos na nabautismuhan, pumunta sila doon sa bahay nila. Inanyayahan niya si Pablo at pumunta sila sa bahay nila. Yun po ang naganap mga kaibigan. Tuloy po natin. Sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 33. Mabasa natin sa loob ng bahay, may nangyari na pagbinyag din sa loob ng bahay. O tignan mo mga kaibigan, napakalayo Yung sabi ni Wendell Talibong, bumautismo doon sa loob ng bahay. Pero nung inusisa natin, tinignan natin yung mga talata na kanyang ginamit. Naku po, Talibong, ang layo. Ang layo yung paniniwala mo at aral mo. Talibong, napakalayo. Kagaya ng buwan at lupa, ang layo. Ang layo.
Si Lydia daw ay binautismuhan doon sa loob ng bahay. Saan mo nakuha yan, talibong? Ito naman taga punto por punto, ang ginagamit nilang pambautismo sa bata, ganito rin, mga kaibigan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, babautismohan kita. Ayan, yung bata naman, umiiyak, ngak, ngak, ngak. Ayan, hindi niya alam kung ano yung sinasabi yung pare, mga kapatid. Ayan o. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, Kakaiba pa yung ginagawa, no? do Espírito Santo. Kakaiba pa, no? Meron bang ganyan sa Biblia, mga kaibigan? Itong mga pare kasi kung minsan nagpapatawa wala sa Biblia talaga Kahit saan mo halugugin, wala sa Biblia yung ganyang klase na pambautismo kailangan ba yung ganon? Ay nako, mga kaibigan. Ito palusot lamang po ng mga iba. Pero titignan natin. Ano ba yung tama dito sa Mateo 28 verse 19? Ano yung tama na dapat natin makita dito? Yung mga ibang born again, kapag sila po ay bumautismo, bago nila ilubog yung tao, sabi nila, ako si ganire. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And then, ilubog na. Yun daw ang tamang formula ng pagbautismo. Si Unggaw naman, ang tama sa kanya, sa pangalan ni Jesus, babautismohan kita. Yan, ilubog. Ganun ba ang ibig sabihin ng talata, mga kababayan? Kasi dito po sa Mateo chapter 19, ganito ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, sabi ni Kristo, at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bautismuhan daw itong mga alagad, ang mga bansa, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang layo naman yung ginagawa ng mga ibang born again at mga pare na sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, babautismohan kita, ilubog na. Ang layo naman, hindi naman ganun ang nakalagay sa talata. Ang nakalagay, bautismohan ninyo sila sa pangalan. Ang ibautismo mo, yung pangalan. Kunin mo yung pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, yun ang ibautismo mo. Nauunawaan nyo ba yun, mga kaibigan? Nakuha nyo ba yun? O ngayon, ito yung sinasabi din ng mga oneness. Gusto ko rin basahin, bago po tayo magpatuloy doon. Sa Gawa 2:38, ganito po ang sinasabi dito po sa talata na pinagbabatayan nila. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yun, sabi nila, yan, tignan mo si Pedro, bumautismo sa mga 3,000 na tao na naidagdag sa iglesia at ang ginamit pangalan ni Jesus. Kaya dapat ang pagbautismo ay, bautismohan kita sa pangalan ni Jesus. Yun naman. Ang sabi naman dito, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ang ibautismo daw natin, mga kaibigan, yung pangalan. Yung pangalan ang ibautismo. Ano ba pangalan ni Jesus? Ano ba yung pangalan ni Jesus? Ano ba yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo? Na yun daw ang ating ibautismo. Kaya kung babalik po tayo dito po sa Mateo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Hindi sinabi na bago nyo ilubog ang mga tao ay gamitin ninyo ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang ganon. Kundi ang sinabi, bautismuhan ninyo sila. Ang ibautismo mo, pangalan. Ang dapat natin alamin, ano yung pangalan na ibautismo doon sa tao. Yun po ang dapat natin malaman doon. Hindi basta pumunta ka sa tubig, sa ilog, sabihin mo na yung tatlo, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, tapos bautismohan mo na. Ganun ba? Hindi ganon ang nakalagay. Kundi ang nakalagay ay na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan. So, ang ibautismo mo, pangalan. Ngayon, ano ba yung pangalan, mga kaibigan? Ano yung pangalan na dapat natin ibautismo doon sa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung pangalan na ibautismo doon po sa gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi dito, bautismuhan ninyo sila sa pangalan di ugatin natin. Ano ba ibig sabihin ng bautismo? Unang-una, ang bautismo hindi lang sa tubig. Hindi lang sa tubig. Kasi yung salitang bautismo, mula sa Griego, mga kaibigan, ay baptiso. Na ang ibig sabihin ng baptiso ay immersion o ilulubog o palubog. Matakpan, buong matakpan ng katawan. Ganun po yung ibig sabihin ng bautismo. Yung matabunan ka kahit anong bagay. Ibig sabihin, nalubog ka doon. Lubog kasi ang ibig sabihin ng baptiso. Meron yung sinasabi nila na nalubog sa sugal. Hindi tubig yon. Pero siya'y nalubog sa sugal. Kaya yung salitang baptiso, na ang ibig sabihin ay lubog, hindi tumutukoy agad sa tubig. Kaya nga, kung itagalog natin yung baptiso, mula sa salitang baptiso, gawin nating lubog, ilubog ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung pangalan ng Ama, doon mo ilubog yung tao. Doon mo bautismuhan yung tao. Yun ang ibig sabihin. Yung lubog, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kaibigan, hindi tumutukoy agad, pwede sa tubig. Pero hindi lang tubig yung pwede malubog sa tao. Pwede ka rin malubog sa utang, pwede ka rin malubog sa bisyo, malubog sa alak, malubog sa sugal. Maraming klase na ang tao ay pwede malubog. Pero dito sa talata, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na dapat yung mga alagad niya, yung gawing alagad, dapat ilubog mo sila sa pangalan. Alamin natin ano yung pangalan na pwede nating ilubog yung mga tao para maging alagad. Paano sila, anong pangalan yon na pwede natin panlubog sa kanila? Hindi tubig yon, pangalan Yan ang alamin natin, mga kaibigan. Ngayon, pangalan. Ano ba yung pangalan? Dito po sa Acts chapter 4, sa verse 12, may sinasabi si Apostol Pedro na ganito, mga kapatid. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. May pangalan daw na ibinigay ng Diyos mula sa langit dito sa lupa. Na yung pangalan na yon, yun daw ang ikaligtas ng mga tao. Ano yung pangalan na yon na ibinigay niya? Na yung pangalan, yun yung kaligtasan ng tao.
Yun daw yung kaligtasan ng tao. Yung pangalan. Na kung saan, sabi ni Kristo sa mga alagad, bautismuhan nyo sila sa pangalan. Yung pangalan na gusto ni Kristo na ibautismo doon sa tao, yun po yung pangalan na galing sa langit na kaligtasan. Ano yung pangalan na yon? Ayon kay Apostol Pedro ay walang ibang pangalan sa silong ng langit. Sabi ng mga oneness, si Jesus ikayan. Jesus ang pangalan na yan. Kaya dapat kapag ilubog mo yung tao ay kailangan banggitin mo yung Jesus o yung Yahshua. Mali eh. Alamin natin ano yung pangalan na siyang ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Dito po sa Roma 1:18, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo naman ang nagsabi. Sabi niya rito, mga kaibigan, sa talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, hindi niya daw ikinahihiya yung ebanghelyo. Bakit? Kasi yung ebanghelyo daw, yun daw ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung ebanghelyo, yun daw ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung pangalan daw na ibinigay ng Diyos mula sa langit, yun daw ang ikaliligtas ng tao. Meaning, yung pangalan at saka yung ebanghelyo, pareho, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa makatuwid, ang talagang gusto ng Panginoong Jesucristo na kung saan ilubog ang tao, hindi po doon sa tubig lang, kundi kailangan muna ilubog mo sa aral o ebanghelyo. Kasi sabi sa Mateo chapter 28, verse 19, na sila'y iyong ilubog o na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan. So gusto pala ni Kristo na ang tao malublob sila sa doktrina o aral ng Diyos. Malublob po sila, mailubog po sila doon sa aral ng Diyos. Saan? Saan mo sila ilulubog doon sa aral? Saan sila makakakita doon sa aral? Di puntahan mo yung iglesia ng Diyos na kung saan andon yung haligit suhay ng katotohanan. Yung iglesia na yon. Saan yon? Yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi yon Katolika. Bakit? Walang katotohanan sa Katolika. Kasi pagbautismo pa lang, bata binabautismuhan na hindi naman po karapat-dapat at hindi naman po pwede, mga kapatid. Kaya wala dyan sa katotohanan, Jared. Kawawa naman tong bata, no? Kawawa naman tong bata. Palibhasa ay bata pa at hindi na bibinyagan sa Katoliko kasi nung bata daw, bininyagan. Masisikmura mo ba yun, Jared? Na ikaw ay binautismuhan na nung bata ka, bininyagan ka? Alam mo ba kung ano ibininyag sa iyo ng Katoliko nung bata ka? O ikaw ang magsabi kung alam mo? Dapat sana ngayon bautismuhan siya. Bautismuhan kasi ang ibig sabihin ng pagtanggap mo sa bautismo, pagtanggap mo doon sa aral. Wala namang aral tinanggap ni Jared nung bata kaya nga napunta sa Iglesia ni Cristo, napunta sa MCGI, napunta sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi wala naman natutunan nung bata doon sa Katoliko. Binautismuhan nga wala naman tinanggap. Yan, mga kaibigan. Kaya ang ibautismo natin hindi po pangalan o yung word na Jesus o hindi po yung sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo tapos babautismohan kita. Yan, ilubog mo. Hindi. Ang gusto ni Kristo na tayo'y mabautismuhan muna
bago sa tubig, mabautismuhan muna tayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Na kung ano po yung pangalan, yun po yung kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Walang iba kundi yung salita ng Diyos, yung aral ng Diyos. Yun po kasi yung daladala ni Kristo nung siya'y pumarito dito sa lupa. Yun po yung buhat-buhat niya, mga kaibigan. Yun po yung dala niya mula sa langit. Yun po yung dala niyang pangalan ng kanyang Ama Dito po sa John chapter 5, verse 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yun yung hawak-hawak niya Yun yung dala-dala niya Nung nanggaling sa langit, pumarito sa baba, yun po yung hawak-hawak niya yung pangalan ng kanyang Ama. Pero ang nakakalungkot, hindi po tinanggap yun ng mga tao. Kaya sinabi dito, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan o sariling aral, siya naman ang iyong tatanggapin. Tulad yung aral ng mga Katoliko na doon sila history nagbabatay, doon sa mga tradisyon nila na sila nagbabatay sa katotohanan. Napakalayo nun, mga kaibigan. So yan po ang masasabi ko dito sa sinasabi ni Umbaw na sila daw ang tama, sila daw ang totoo. Ay, naku po, impyerno po bagsak nyo yan, mga kababayan. Impyerno po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po.